Gabi na at tuluyang binalot ng dilim ang St. Grace Hospital. Sa silid 304, tahimik na nakikipaglaban si Lucas Bennett, isang 8 taong gulang na bata, sa isang kapalarang tila hindi na maiiwasan. Ang tunog ng heart monitor ay hindi pantay, bawat pintig ay lalong humihina. Nasa tabi ng kama niya sina Ana at David, ang kanyang mga magulang. Walang mapigilang luha ang dumadaloy sa kanilang mga pisngi. Nakahiga si Lucas, maputla, nakapikit at hirap huminga. Isang tanawing masakit para sa kanila. Sa tabi niya, si Max, ang tapat niyang golden retriever, ay hindi umalis ni isang saglit. Nakapwesto ito sa gilid ng kama, nakapatong ang kanyang nguso sa kamay ng bata, para bang binabantayan siya mula sa isang hindi nakikitang panganib. Ilang oras lang ang nakalipas, pumasok si Dr. James Foster sa silid, mabigat ang ekspresyon sa kanyang mukha. "Paumanhin!" mahinang sabi niya, binasag ang katahimikan. "Wala na tayong magagawa, napakahina na ng puso ni Lucas." Parang bumagsak ang mundo ni Ana at David sa narinig nila. Alam nilang nauubos na ang oras, pero ang marinig ito ng direkta ay mas masakit kaysa sa inaasahan nila. Mula noon, ang silid ay naging isang kulungan ng kalungkutan. Bawat segundo ay puno ng luha at walang saysay na pagtitig sa kawalan. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi kailaman nawala ng pag-asa si Max. Hindi siya mapakali, animoy may hinihintay na hindi pa dumarating. Bigla siyang tumigil, itinataas ang kanyang mga tainga. Ang tingin niya ay nakatuon sa bintana kung saan tumatagos ang liwanag ng bilog na buwan ng buong linaw. Para bang may nararamdaman siyang hindi maunawaan ng tao. Isang hindi maipaliwanag na pagbabago ang dumaan sa hangin ng silid. Napansin ni Ana ang kilos ni Max at nagpalitan sila ni David ng tingin, may halong pag-asa at takot. Biglang nag-ingay ang heart monitor ni Lucas. Ang tunog nito ay matinis at hindi pantay, dahilan upang mapabalikwas si Ana. "Doktor, tulungan niyo po kami," sigaw niya. Agad na pumasok ang medical team sa silid. Mabilis na gumalaw si Dr. Foster para ayusin ang makina, habang abala ang mga nurse sa pagsubok na patatagin ang kondisyon ni Lucas. Sa gitna ng kaguluhan, tumalon si Max sa kama at humiga sa tabi ng bata. "Alisin ang aso dyan," mariing utos ni Dr. Foster, halatang iritado. "Huwag please!" pakiusap ni Anna, nanginginig ang mga kamay. "Sinubukan na natin ang lahat." Saglit na katahimikan, sa huli bumigay si Dr. Foster at hinayaan si Max. Humiga ang aso sa tabi ni Lucas. Malalim ang kanyang paghinga, tila nakikiayon sa mahihinang paghinga ng bata. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang heart monitor ay unti-unting naging mas maayos. Bumagal ang ingay nito, mas naging pantay. Maya-maya pa, bahagyang gumalaw si Lucas. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, dumilat ang kanyang mga mata at mahina niyang bumulong, "Max, hindi mo ako iniwan." Binalot ng nakabibinging katahimikan ng buong silid. Ang luha ni Ana ay naging malalalim na paghikbi, habang si David ay mahigpit na hinawakan ng kamay ng anak. Nakatayo si Dr. Foster, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, ngunit sa mga mata ni Max may isang bagay na tila nauunawaan niya, isang lihim na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Nananatiling isang palaisipan, gaano kalalim ang pagmamahal ng isang aso upang mailigtas ang taong pinakamahalaga sa kanya? Sa gitna ng pagtataka, isang bagay ang tiyak, puno ng ginhawa ang silid. Kahit may naiwan pang mga tanong, nakatitig ang mga doktor sa monitor, hindi makapaniwala na para bang nasaksihan nila ang imposible. Bukas pa rin ang mga mata ni Lucas, mahina pero tuloy-tuloy ang kanyang paghinga. At sa tabi niya, si Max, hindi umaalis, ang kanyang presensya ay tila naging daan sa isang himala. Maingat na hinawakan ni Ana ang mukha ni Lucas sa pagitan ng kanyang mga palad habang patuloy na bumabagsak ang kanyang luha.
Narito ka, Lucas. Bumalik ka sa amin. Mahinang bulong niya, nanginginig ang boses sa damdamin. Si Dr. Foster na may bakas pa rin ng hindi makapaniwala sa kanyang mukha ay lumapit ng dahan-dahan. Tinitigan niya sina Ana at David ng may pag-iingat, waring nag-aalangan na magbigay ng maling pag-asa. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nangyari pero nagpapakita ng positibong reaksyon si Lucas. Babantayan namin siya ng mabuti. Ang ganitong uri ng paggaling, napaka hindi pangkaraniwan anya. Ang bawat salita ay maingat na para bang kinu-question pa rin niya ang kanyang sariling sinabi. Habang abala ang mga magulang ni Lucas sa kanilang anak, napansin nilang tila nang hihina si Max. Ang dating masigla at buhay na aso ay biglang mukhang pagod, para bang may dinadalang mabigat na pasanin. Dahan-dahang bumaba ito mula sa kama ni Lucas at humiga sa sahig, ngunit hindi inalis ang tingin sa bata. Napansin ni Ana ang pagbabago, kaya't inabot niya ang ulo ni Max at hinaplos ito ng may pagmamahal. Ikaw ang nagligtas kay Lucas, Max. Ikaw ang aming anghel, mahina niyang sabi, puno ng pasasalamat. Habang pinapanood ang medical team sa kanilang ginagawa, biglang naalala ni David ang isang artikulong nabasa niya noon. Lumapit siya kay Ana, may halong pag-aalinlangan ang kanyang boses. Narinig mo na ba ang mga kwento tungkol sa mga hayop na nagpapagaling ng tao? Hinawakan pa rin ni Ana ang kamay ni Lucas at umiling. Hindi ito siyentipiko, sagot niya, halatang nag-aalangan. Ngunit habang hinigpitan niya ang hawak sa anak, bumuntong hininga siya. David, hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko, pero baka nga may nagawa si Max na hindi natin maipaliwanag. Sa sandaling iyon, pumikit si Lucas, hindi dahil sa panghihina, kundi sa isang mahimbing na pagtulog na matagal nang hindi niya nararanasan. Nanatiling maayos ang kanyang mga vital signs sa monitor, unti-unting pinapawi ang agarang takot ng lahat, ngunit pinalalalim naman ang misteryo. Habang nakatayo sina Ana at David, isang tanong ang nanatiling hindi binibigkas. Ang pagmamahal ba ni Max ang tunay na nagdulot ng milagro o may mas malalim at misteryosong puwersa na gumalaw? Ilang oras matapos ang hindi maipaliwanag na paggaling ni Lucas, bumalot ang isang hindi komportabling katahimikan sa ospital, puno ng mga tanong na walang sagot. Ang kanyang kondisyon ay nanatiling matatag sa paraang mahimalang hindi maipaliwanag kahit ng mga doktor. Si Dr. Foster, na dating may pag-aalinlangan sa ganitong mga pangyayari, ay hindi pa rin makahanap ng konkretong paliwanag. Paulit-ulit niyang sinuri ang mga resulta ng mga pagsusuri, ngunit wala siyang nakitang medikal na dahilan sa mabilis na paggaling ni Lucas. Sa loob ng silid, patuloy na nagbantay si Max kay Lucas kahit halatang matamlay siya. May kung anong kakaiba sa presensya ng aso, parang may isinakripisyo siya upang mailigtas ang bata. Hindi maiwasan ni David na titigan si Max at biglang pumasok sa isip niya ang isang lumang kwento na minsang ikinuwento ng kanyang lolo. Isang alamat tungkol sa mga aso na sa matinding pangangailangan ay kayang ipasa ang kanilang sariling enerhiya sa mga taong mahal nila. Walang basehang siyentipiko ang kwentong ito, ngunit ngayong nakikita niya si Max sa tabi ni Lucas, parang nagkaroon ito ng buhay. Tumingin siya kay Ana na abala sa pagbabantay kay Lucas at nag-atubili bago nagsalita. Ana, hindi ba parang may kakaiba kay Max? Para siyang sobrang pagod, hindi dahil lang sa buong araw siyang gumalaw, kundi parang mas malalim pa. Hawak pa rin ang kamay ni Lucas, tumingin si Ana sa kanyang asawa. Oo, parang may kakaiba sa kanya. Para bang nararamdaman niya ang emosyon ni Lucas na may isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nila. Habang mahinang nag-uusap ang mag-asawa, dahan-dahang dumilat muli si Lucas. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang kanyang tingin. Isang mahina ngunit tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang nakatingin kay Max.
Hindi niya ako iniwan kahit sandali, ma'am, mahinang bulong niya. Sa kabila ng panghihina, may kakaibang sigla sa kanyang tinig, dahilan upang magpalitan ng tingin sina Ana at David, puno ng pagtataka. Anong ibig mong sabihin, anak? Tanong ni Ana bahagyang yumuko upang marinig siya ng mas malinaw. Nang dumilim ang lahat, noong pakiramdam ko ay mag-isa na lang ako, naramdaman ko si Max. Hindi niya ako iniwan kahit saglit. Namayani ang isang tahimik ngunit matinding emosyon sa loob ng silid. Napalunok si David, hirap unawain ang sinabi ng kanyang anak. Paano posibleng naroon si Max sa bawat lugar na napuntahan ni Lucas? Tumingin siya sa aso na mahimbing na natutulog sa tabi ng kama. Ngunit ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga tainga ay nagpakita na nananatili siyang mapagbantay. Kinagabihan, habang tahimik na ang mga pasilyo ng ospital at kumonti na ang yabag ng mga nurse, nanatiling nakaupo si Ana sa tabi ni Lucas. Samantala, saglit namang lumabas si David upang kumuha ng kape. Doon, ibinulong ni Lucas ang isang bagay na sandaling nagpahinto sa tibok ng puso ni Ana. Ma'am, sa madilim na sulok may tinig na tumawag sa akin. Pakiramdam ko, si Max iyon, pero hindi lang siya. Parang may isa pang presensya na nagsabing manatili ako na mahalagang huwag akong umalis. Malamig na kilabot ang dumaan sa katawan ni Ana, dahilan upang mapatahimik siya saglit. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang damdamin, nakakatakot, pero sa parehong oras ay nagbibigay ng kapanatagan. Muling pumasok sa kanyang isip ang posibilidad na may higit pa sa nakikita ng mata na maaaring may gumabay kay Lucas pabalik gamit si Max bilang tulay. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng kanyang anak habang unti-unti itong bumalik sa mahimbing na pagtulog. Isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Ano pa kaya ang alam ni Max na hindi nila nauunawaan? Kinabukasan, isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang bumalot sa ospital. Mahimbing ang tulog ni Lucas. Ang kanyang paghinga ay kalmado at pantay. Isang bagay na matagal nang hindi nasaksihan ni Ana. Nakaupo si David sa tabi niya, ngunit ang pansin niya ay nakatuon kay Max. Ang aso ay nasa parehong pwesto pa rin, nakapatong ang ulo sa sahig na tila iniipon ng lahat ng lakas niya para manatiling naroon. Napansin din ito ni Ana at mahina niyang sinabi, David, napansin mo bang hindi pa siya lumalayo kay Lucas kahit isang saglit? Ni hindi siya kumain mula kahapon. Tumango si David, ngunit higit pa sa pagpupuyat ni Max ang bumagabag sa kanya. Pinangahasan niyang lumapit sa aso at hinaplos ang malambot nitong balahibo. Hindi agad gumalaw si Max, tanging bahagyang iminulat niya ang kanyang pagod na mga mata at malalim na bumuntong hininga. Sa kanyang mga mata may isang bagay na hindi maipaliwanag ni David. Isang lungkot na may halong kakaibang pagkaunawa na tila alam ni Max ang isang bagay na hindi kayang abutin ng isipan ng tao. Siguro mas naiintindihan niya ang lahat kaysa sa iniisip natin, mahinang bulong ni David, halos para lamang sa sarili niya. Sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw si Lucas sa kanyang kama. Dahan-dahang dumilat ang kanyang mga mata at nang makita si Max sa sahig, iniunat niya ang kanyang kamay patungo rito. Agad na inalalayan siya ni Ana upang maupo, bakas sa mukha nito ang pag-aalala, ngunit determinado si Lucas. Kailangan ko siya, Ma'am. Siya ang dahilan kung bakit nandito pa ako. Mahina, ngunit matibay ang kanyang tinig, dahilan upang mapahinto si Ana, hindi makahanap ng sagot. Bago pa man sila muling makapagsalita, bumukas ang pinto at pumasok si Doktor. Coleman, may hawak na clipboard. Ang kanyang mukha ay pinaghalong ginhawa at pagkalito. Normal ang mga resulta ng pagsusuri ni Lucas, pero hindi ko ito maipaliwanag. Walang senyales na dapat siyang gumaling ng ganito kabilis. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ito. Tumingin siya kina David at Ana, saglit na nag-atubili bago muling nagsalita.
May napansin ba kayong kakaiba? Ano mang posibleng dahilan ng kanyang paggaling? Nagpalitan ng tingin sina David at Ana. Paano nila ipapaliwanag ang hindi maipaliwanag ng hindi tunog parang isang katang-isip? Paano nila maipapaliwanag na maaring ang malalim na koneksyon ng isang aso at isang bata ang nasa likod ng himalang ito? Ang tanging masasabi namin ay hindi siya iniwan ni Max. Sagot ni Ana, matatag ang tinig. Maaring may epekto nga iyon, sagot ni Doktor. Coleman nakatitig kay Max na tila noon lang napansin ng mas malalim. Bilang isang doktor, sanay siyang umasa sa siyensya pero may kung anong kakaiba sa tingin ng aso. Isang bagay na nagpatigil sa kanya sandali. Patuloy naming babantayan si Lucas pero aaminin ko, kakaiba talaga ang kasong ito. Pagkaalis ng doktor, lumapit si David sa bintana, nakatitig sa malamig at malungkot na tanawin sa labas, naghahanap ng kahit anong paliwanag. Ramdam niya na may nangyayaring higit pa sa kanilang nauunawaan, isang bagay na hindi maipapaliwanag ng lohika o agham. Muli siyang tumingin kay Max na ngayoy mas halatang nanghihina. Dumaan ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang makaramdam ng guilt na parang hindi niya magawa ang kahit ano upang maibsan ang bigat na pasan ng aso. Hindi na maitatanggi, may ginagawa si Max na walang sinuman ang lubos na makakapagpaliwanag. Ano ang nagtutulak sa kanya? Ano ang naiintindihan niya? At higit sa lahat, hanggang saan siya kayang magsakripisyo para kay Lucas? Sa kabila ng unti-unting paggaling ng bata, si Max naman ay parang unti-unting nauubusan ng lakas. Nanatili siyang nakabantay kay Lucas, ngunit kapansin-pansin ang panlalabo ng kanyang mga mata at ang unti-unting pagkawala ng kanyang sigla. Habang pinagmamasdan ito ni Ana, bumigat ang kanyang dibdib. Para bang unti-unting ibinibigay ni Max ang sarili para lang manatili si Lucas. Napansin din ni David ang banayad na pagbabago kay Max. Hindi na ito tumutugon sa mga tunog sa paligid, ni hindi na rin nito inaangat ang ulo kapag tinatawag. Para bang unti-unting nawawala ang kanyang diwa. Samantala, si Lucas naman ay patuloy na nagpapakita ng hindi maipaliwanag na pagbuti. Nang hapong iyon, hiniling ni Lucas na maupo sa gilid ng kama. Ang dati niyang mahina at basag na tinig ay mas buo na ngayon, mas matatag. "Mom, kailangan ko talaga si Max dito kasama ko kahit pagod na siya." Pakiusap ni Lucas ng mahina, mahigpit na hawak ang tali ng aso. Sinubukan ni Ana na itago ang kanyang pag-aalala, ngunit ang lantad na panghihina ni Max ay halos imposible niyang ipagsawalang bahala. Gayunpaman, paano niya matatanggihan ang anak niyang tila muling nabubuhayan matapos ang matinding pagsubok? Samantala, may bumabagabag kay David, isang pakiramdam na may kakaibang nangyayari. Nang sumapit ang hating gabi, bumangon siya at naglakad palabas sa pasilyo ng ospital. Saglit siyang tumigil sa tabi ng bintana, tinitingnan ang langit. Kumikinang ang mga bituin, ngunit may kung anong hindi mapakali sa kanyang damdamin habang pinagmamasdan ang tanawin. Bakit ito nangyayari? Mahinang bulong niya sa sarili. Parang may isinusuko si Max para kay Lucas. Pero ano? Pagbalik niya sa silid, nakita niyang nakaupo si Ana sa tabi ng natutulog na si Lucas. Si Max ay nakahiga sa sahig, ang mga matay nakatutok sa bata na parang binabantayan niya ito. Tahimik ang buong silid, tanging mahinang paghinga lamang ni Lucas ang maririnig. Nabuo ang isang buhol sa lalamunan ni David habang lumapit siya kay Max. Lumuhod siya sa tabi ng aso, hinaplos ang ulo nito at mahina niyang sinabi, "May ginagawa kang hindi namin maintindihan, hindi ba? Pero hanggang saan ang kaya mong ibigay?" Kinabukasan dumating si Doktor. Foster dala ang mga bagong resulta ng pagsusuri, ang mukha niya ay may halong pagtataka. Hindi maipaliwanag ito. Hindi lang matatag ang lagay ni Lucas, kundi papunta na siya sa ganap na paggaling.
Kung magpapatuloy ito, maaari na siyang makauwi sa loob ng ilang araw. Lumipat ang tingin niya sa mag-asawang tila hindi alam ang isasagot. May halong tuwa at kalituhan ang kanyang ekspresyon. Ngunit gusto kong malaman, may ginawa ba kayong intervention na hindi namin alam? Sa bigat ng sitwasyon, lumabas si David sa pasilyo, hindi na napigilan ng pagpatak ng kanyang mga luha. May nararamdaman siyang hindi maiiwasang mangyari, isang bagay na wala silang kontrol. Nanatiling tahimik ang ospital ng gabing iyon. Mahimbing ang tulog ni Lucas, tila walang alalahanin, habang si Max naman ay lalong nanghihina sa tabi ng kama. Halos hindi na nito maidilat ang mga mata na parabang ang bigat ng kanyang sakripisyo ay unti-unting kumukuha ng kanyang lakas. Pinagmamasdan siya ni Ana. Ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niya, kahit hindi sabihin ni Numan, si Max ay unti-unting binibigay ang sarili. David tumayo sa tabi ng bintana habang ang liwanag ng buong buwan ay banayad na bumalot sa silid. Isang halo ng pasasalamat at pangungonsensya ang bumalot sa kanya habang tinitingnan ang pagod na aso. Bahagyang gumalaw si Lucas at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata upang tingnan si Max. Mom, Dad, sobrang pagod na siya. Alam kong tinulungan niya ako. Talagang iniligtas niya ako. Mahina niyang bulong, halos hindi marinig ang kanyang tinig. Hinaplos ni Ana ang ulo ni Max habang tahimik na bumagsak ang kanyang mga luha. Ikaw ang bayani namin, Max, pero ngayon kami naman ang mag-aalaga sa iyo. Matatag ang boses ni David, pilit pinalalakas ang loob ng anak. Lucas, gagawin namin ang lahat para sa kanya. Magiging maayos siya katulad mo. Dahan-dahang umiling si Lucas. Nandun siya para sa akin sa madilim na lugar na iyon. Ngayon kailangan niyang magpahinga. Kailangan ni David ng sandali para mapag-isa, kaya lumabas siya sa hardin ng ospital, hinahanap ang katahimikan sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan. Habang nakatayo roon, naramdaman niyang may presensya sa tabi niya. Lumingon siya, si Max. Sa kabila ng matinding panghihina, nagawa pa rin ng aso na sundan siya. Nagtama ang kanilang mga mata, mapagod ngunit determinado. Lumuhod si David, marahang hinawakan ang mukha ni Max sa kanyang mga palad at unti-unting bumalong ang mga luha sa kanyang mga mata. May sinasabi ka sa akin, hindi ba? Mahinang bulong niya. Pero bakit pakiramdam ko nagpapaalam ka? Pagbalik niya sa silid, agad na napansin ni Ana ang lungkot sa mukha ng asawa. Anong nangyari? Tanong niya, punong-puno ng pag-aalala ang tinig. Ipinapakita niyang may dahilan ang lahat ng ito, sagot ni David. Pinipigilang manginig ang boses. Pero pakiramdam ko, kailangan na nating ihanda ang sarili natin sa susunod na mangyayari. Muli, ang tahimik na sakripisyo ni Max ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Gaano pa ba kalayo ang kaya niyang ibigay para kay Lucas? Tahimik na sumapit ang umaga sa silid 304, ngunit may bumibigat na pakiramdam sa paligid. Gising na si Lucas, tahimik na nakatingin kay Max, halatang puno ng pag-aalala. Nakahiga pa rin ang aso sa tabi ng kanyang kama, hindi gumagalaw. Mabagal at mabigat ang bawat hinga niya, tila bawat paglanghap at pagbuga ay isang pagsubok. Habang inaayos ni Ana ang unan ni Lucas, hindi halos makuha ng kanyang tingin na lumayo kay Max. May isang hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang pakiramdam, isang takot na hindi niya kayang sabihin. Pumasok si David sa silid, maingat na hawak ang 2 tasa ng kape. Saglit siyang huminto sa may pintuan, tinitingnan ang tanawing nasa harapan niya. Si Lucas, mahigpit na hawak ang tali ni Max, habang banayad na hinahaplos ni Ana ang gintong balahibo ng aso. Isang tahimik na ugnayan ang bumalot sa silid, isang koneksyon na hindi na kailangang bigkasin. Inabot ni David ang isang tasa kay Ana, ang boses niya ay puno ng banayad na pag-aalala. Hindi pa rin siya tumatayo. Umiling si Ana, hindi inaalis ang tingin kay Max.
Ayaw niyang lumayo kay Lucas, para bang pinipilit niyang manatili kahit kapalit nito ang sarili niyang lakas. Tumingin si Lucas sa kanyang mga magulang, nagsalita ng mahina ngunit may katiyakan. "Mom, Dad, gusto kong tulungan natin si Max. Nandyan siya para sa akin nang walang ibang makakatulong. Ngayon, tayo naman ang kailangan niya." Nanikip ang dibdib ni David sa sinabi ng anak. Alam niyang totoo ang mga salitang iyon, ngunit mahirap tanggapin ang realidad. Paano mo matutulungan ang isang nilalang na handang isakripisyo ang sarili para sa pag-ibig? Habang iniisip niya ito, muling nagsalita si Lucas, "Pakiramdam ko, mas kailangan niya tayo ngayon kaysa dati." Kinahapunan, pumasok si Dr. Foster sa silid. May halong ginhawa at pagtataka sa kanyang muka. Ang bilis ng paggaling niya. Kung magtutuloy-tuloy ito, maaari na siyang makauwi sa loob ng ilang araw. Aniya halos hindi maitago ang pagkagulat, ngunit hindi kayang lubos na tanggapin ni David ang balita. "Paano naman si Max?" tanong niya. Itinuro ang aso sa tabi ng kama. Kumunot ang noo ni Dr. Foster habang tinitingnan si Max. Mukha siyang pagod na pagod. Maaring dulot ito ng stress. Madalas, nararamdaman ng mga hayop ang emosyon ng kanilang mga amo. Bukod doon, wala akong nakikitang mali. Mas mabuti sigurong ipasuri siya sa isang veterinaryo para makasigurado. Pagkaalis ng doktor, nagdesisyon sina David at Anna na kumilos. Tumawag sila ng isang malapit na veterinaryo na dumating sa ospital ng hapon ding iyon. Ang veterinaryo, isang mahabaging babaeng nagngangalang Ellen, ay maingat na sinuri si Max. Walang sakit na makikita, pero kitang-kita ang labis na pagkapagod. Aniya habang banayad na hinihimas ang aso. "Parang emosyonal siyang nauubos, sabi ninyo, hindi siya lumalayo kay Lucas?" Tumango si David, ang boses niya ay mabigat. Simula pa lang ng lahat ng ito, hindi pa siya umalis sa tabi ni Lucas. Para bang binabantayan niya siya laban sa kung anuman. Tinitigan ni Ellen si Max ng may lalim. Malalim ang koneksyon ng mga aso sa kanilang mga amo. Minsan, nagsasakripisyo sila sa paraang hindi natin lubos na mauunawaan. Para bang may pasan siyang hindi natin nakikita. Pagkaalis ni Ellen, tinawag ni Lucas ang kanyang mga magulang. Seryoso ang ekspresyon. "Gusto kong malaman ni Max kung gaano siya kahalaga sa akin. Maipapangako niyo ba na magiging maayos siya?" Tanong niya, puno ng damdamin ang tinig. Nang bumalot ang gabi sa ospital, dumaloy ang isang tahimik na kapayapaan sa silid 304. Nakahilig si Lucas sa kanyang unan, tinitingnan si Max ng may malalim na damdamin. Nananatili ang aso sa tabi niya, ngunit kitang-kita ang unti-unting panghihina nito. Mabagal ang bawat hininga at ang ningning sa kanyang mga mata ay unti-unting kumukupas. Tahimik na nakaupo si Anna sa tabi ng kanyang anak, hawak ang kamay nito ng mahigpit. Samantalang si David ay nakatayo malapit sa bintana, nakasuksok ang mga kamay sa kanyang bulsa, tahimik na dinadala ang bigat ng kanilang nararamdaman. "Ma'am, sobrang pagod na si Max," mahina ngunit puno ng damdaming bulong ni Lucas. "Nandito pa rin siya sa tabi ko, pero parang pinipilit niya ang sarili niya ng sobra." Mabilis na huminga si Anna, pilit pinapanatili ang kanyang katatagan. Alam niyang tama ang sinabi ng anak, ngunit ang ideya ng pagkawala ni Max ay napakabigat para tanggapin. "Isa siyang mandirigma, anak. Lagi siyang naging tagapagtanggol mo at hanggang ngayon inaalagaan ka pa rin niya." Sagot niya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Dahan-dahang lumingon si David patungo sa kanila, ramdam ang bigat ng sandali. Lumapit siya sa kama, lumuhod sa tabi ni Lucas, at marahang ipinatong ang kamay sa kamay ng kanyang anak. "Lucas, ginawa na ni Max ang lahat para protektahan ka. Siguro panahon na para hayaang magpahinga siya. Ginawa niya ito dahil mahal ka niya, pero ngayon tayo naman ang kailangang mag-alaga sa kanya," malumanay na sabi ni David.
Nababalot ng katahimikan ang silid habang unti-unting lumubog sa kanila ang katotohanan. Tumingala si Lucas sa kanyang ama, ang mga matay puno ng luha. Alam ko, Dad, gusto ko lang malaman niya na habang buhay kong aalalahanin ang ginawa niya para sa akin palagi. Dumaan ang gabi at isang halos mahimalang katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang monitor ni Lucas ay patuloy na tumunog ng pantay, tanda ng kanyang matatag na kalagayan. Ngunit sa tabi ng kanyang kama, kitang-kita ang pagbabago kay Max, lalong humina ang kanyang paghinga at bahagya na lamang dumidilat ang kanyang mga mata. Sa isa sa mga sandaling iyon, tiningnan niya si Lucas, tila may tahimik na huling mensaheng nais iparating. Napansin ni David ang pagbabago at agad lumuhod sa tabi ni Max, marahang hinaplos ang kanyang ulo. Ginawa mo ang isang bagay na hindi ka panipaniwala, Max. Ibinigay mo ang lahat para kay Lucas. Salamat. Salamat sa pagiging bahagi ng aming pamilya. Nang sumikat ang araw, unti-unting bumalot ang malambot na kulay kahel sa kalangitan. Nagising si Lucas, ramdam ang isang kapayapaang matagal nang hindi niya nadama. Lumingon siya sa paligid at nakita si Max na nasa tabi pa rin niya. Ang ulo nito ay nakapatong na ngayon sa kanyang mga paa. Nakahanap na ng kapayapaan ang aso. Lumapit si Ana at mahigpit na niyakap si Lucas, habang si David naman ay tahimik na inilagay ang kamay sa kanilang balikat, bumubuo ng isang tahimik, ngunit hindi matitinag na ugnayan. Alam nilang wala na si Max, ngunit ramdam nila ang kanyang presensya na nananatili sa silid. Sa unang sinag ng araw, naunawaan nilang hindi lamang iniligtas ni Max si Lucas. Iniwan din niya ang isang mahalagang aral. Ang wagas na pagmamahal ay may kakayahang baguhin ang buhay at manatili kahit lampas sa pisikal na mundo. Pumasok si Dr. Foster, hawak ang mga bagong resulta ng pagsusuri. May halong pagtataka sa kanyang mukha. Hindi lang basta gumagaling si Lucas, mas malakas siya kaysa sa inaasahan namin. Hindi ito maipaliwanag. Saglit siyang natigilan, saka tumingin sa mga magulang. May hindi ba kayo sinasabi sa akin? Huminga ng malalim si Ana, matatag ang tinig ng sumagot. Pagmamahal, ibinigay ni Max ang lahat para sa aming anak. Tahimik na tumango ang doktor, tila nawala ng salita bago lumabas ng silid, iniiwan ang isang hindi maipaliwanag na hiwaga. Kinahapunan, hiniling ni Lucas na bumisita sa hardin ng ospital. Sa tulong ng kanyang mga magulang, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa isang upuan sa ilalim ng isang puno. Bigla siyang huminto at itinuro ang isang bakanting bahagi ng damuhan. Nandito siya. Nagkatinginan sina David at Ana, litong-lito. Si Max? Tanong ni David. Isang banayad ng ngiti ang gumuhit sa mukha ni Lucas. Oo, ayos lang siya at palagi niya tayong babantayan. Nagpalitan ng luhaan ngunit payapang tingin ang mag-asawa, ramdam ang presensyang hindi nila nakikita ngunit alam nilang nariyan. Pagbalik sa silid, kinuha ni Lucas ang kanyang sketchpad at nagsimulang gumuhit. Tahimik siyang pinanood ni Ana habang dahan-dahang lumitaw sa papel ang isang larawan ni Max, napapalibutan ng isang maliwanag na liwanag, sumisimbolo sa kanyang patuloy na pagprotekta sa kanila. Gusto niyang malaman natin na masaya siya, mahinang sabi ni Lucas. Ipinaskil nila ang guhit sa dingding, isang madamdaming alaala ng sakripisyo ni Max at ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Tumango si Ana, mahigpit na hinawakan ang kamay ng asawa. Alam niyang kahit hindi na nila nakikita, ang diwa ni Max ay patuloy na nagbubuklod sa kanilang pamilya sa isang paraan na hindi mailalarawan, ngunit panghabang buhay nilang mararamdaman. Dumating ang araw ng pag-uwi nila mula sa ospital. Nagtipon ang mga doktor at nurse upang palakpakan ang himalang paggaling ni Lucas. Bagaman nananatili pa rin ang kanilang pagtataka kung paano ito nangyari ng napakabilis.
Bitbit ni David ang backpack ni Lucas habang si Ana naman ay maingat na ginagabayan ng kanilang anak patungo sa sasakyan. Sa bulsa ni Lucas nakasuksok ang kwelyo ni Max, isang anting-anting, isang simbolo ng pagmamahal na nagturo sa kanya pauwi. Sa kanilang bahay, dama ang kawalan ni Max, naroon pa rin ang kanyang kama sa isang sulok. At ang kanyang mga laruan ay nakakalat pa rin. Ngunit sa halip na lungkot, may kakaibang katahimikan at init sa paligid. Nang hapong iyon, muling kumuha ng papel at lapis si Lucas at gumuhit. Sa pagkakataong ito, ipinakita niya si Max na masayang tumatakbo sa luntiang parang sa ilalim ng isang malinis at maliwanag na kalangitan. Masaya na siya. Malumanay na sabi ni Lucas, isang mapayapang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. At gusto niyang maging masaya rin tayo. Pinagmamasdan si Lucas, nakaramdam si David ng isang malalim na inspirasyon, isang bagay na iniwan ni Max bilang pamana. Paano kung tumulong tayo sa ibang mga hayop katulad ng ginawa ni Max para sa atin? Mungkahi niya sa pamilya. Magagawa natin ito bilang parangal sa kanya. Napangiti si Ana, ramdam ang init sa kanyang puso. Sigurado akong matutuwa siya doon. Dahil sa bagong hangaring ito, sinimulan nilang bisitahin ang mga silungan ng hayop, nag-alaga ng mga asong napabayaan at tumulong sa paghahanap ng mga mapagmahal na tahanan para sa kanila. Sa kabila ng patuloy niyang paggaling, buong puso pa ring ibinuhos ni Lucas ang sarili sa adhikain, palaging handang ibahagi ang kwento ni Max sa sinumang makikinig. Sa bawat mabuting gawa na kanilang ginagawa, hindi lamang nila pinararangalan ang alaala ni Max. Tila lalo pang lumalakas ang hindi nakikitang koneksyon na patuloy nilang nadarama sa kanya. Doon nila napagtanto na ang pagmamahal na ipinadama sa kanila ni Max ay hindi nawala, bagkus ito'y lumago at lumawak. At sa ganitong paraan patuloy ang paglalakbay ng espiritu ni Max, hindi lamang bilang isang alaala, kundi bilang isang puwersang nagbibigay inspirasyon, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong komunidad.